Kumusta? Para sa pag-uusapan natin ngayon, may hawak tayong isang serye ng mga tala na galing sa'yo. May isang napaka-interesanting pamagat sa Koreano, kung Baekgi o Gong Baekgi. Kung isasalin, ang ibig sabihin pala nito ay ang panahon ng puwang, the gap period. At ang misyon natin ngayon, simple lang, susubukan nating himayin itong buong sistema ng paniniwala na nakapaloob dito. Ang goal natin ay unawain lang, no? Hindi para husgahan. Gusto lang nating maintindihan ang isang partikular na pananaw sa timeline ng mga propesya sa Biblia. Oo. Mula paglikha hanggang sa mga huling araw. Mula simula hanggang dulo, kumbaga. Tama. At para maging malinaw lang sa lahat, may tatlong malalaking ideya na paulit-ulit na lumalabas dito. Una, yung konsepto mismo ng panahon ng puwang na sinasagi mo kinabibilangan daw natin ngayon. Okay, yun yung una. Pangalawa, yung medyo misteryosong grupo na tinatawag na mga unang bunga. Lalo na yung bilang na 144,000. Yung sikat na numero na yan. Exactly. At panghuli, kung paano nito ikinakabit ang lahat ng yan sa isang event na tinatawag na huling isang linggo. Okay, sige. Himayin natin to. Unahin natin yung mismong pamagat, Gong Baekgi. Ano ba talaga ang tinutukoy nitong panahon ng puwang? So ayon sa logic ng mga tala, itong panahong ng puwang, hindi lang siya basta isang patlang. Inilalarawan siya bilang isang napakahabang panahon ng pagsasaka ng Diyos. Pagsasaka. Paanong pagsasaka? Isipin mo na lang na ang kasaysayan ay isang malawak na bukirin, no? Ang panahong ito raw ay nagsimula noong Pentecosts. Iyon daw ang simula ng pagtatanim. At itong buong panahon, halos 2,000 taon na, ito yung yugto kung saan siya nag-aani ng kanyang tinatawag na mga unang bunga. Interesting. So, sino o ano naman itong mga unang bunga? Ito ba'y mga literal na tao o isang konsepto lang? Isa siyang specific na grupo ng mga tao. At may iba't ibang pagkakakilanlan. Sila, ayon sa source, inilista rito ang ilan eh. Una, sila raw ang imahe ng Diyos. Okay. Pangalawa, sila yung mga martir na saksi, mga handang mamatay para sa pananampalataya. Pangatlo, mga anak ng Diyos. At pang-apat, tinutukoy din sila bilang ang nobya o ang simbahan. At para maging tiyak, binigyan pa ng numero 144,000. Okay. 144,000? So, ang sinasabi ng material, itong buong 2,000-year history, yung panahon ng puwang, may iisang goal lang, na mapuno yung quota na 144,000? Parang isang divine quota? Yun mismo. At dyan nakasalalay yung isa sa mga pinakapangunahing ideya sa mga tala mo, na ang kasaysayan ay hindi lang basta nangyayari. Tumatakbo raw ito base sa isang, divine quota. The moment na ma-hit yung bilang na 144,000, para siyang switch. Magti-trigger yon sa buong final sequence ng mga events sa pahayag. So hindi siya tungkol sa oras, kundi tungkol sa bilang. Ang ideya ay kumakatawan yun sa isang kumpletong kabuuan, isang perpektong ani. Gets. So, naintindihan na natin ang what, pero ang nakakagulat sa mga tala mo ay kung paano nito sinubukang sagutin yung how long. Kasi parang inilapat niya yung buong kasaysayan ng tao sa mismong estruktura ng Creation Week sa Genesis, no? Oo, at dito talaga nagiging napaka-particular ng timeline niya. Ang premise ay isang araw sa paglikha katumbas ng 1,000 taon sa kasaysayan ng tao. 1 day equals 1,000 years. Sige. So, 6,000 taon, 6 na araw. Ayon sa mga tala, ang ika-4 na araw o yung katapusan ng ika-4 na milenyo mula kay Adan, yun daw ang panahon ng pagdating ni Jesus. May symbolism pa. Oo, maganda yung symbolism. Si Jesus daw ang tunay na araw na nilikha sa ika-4 na araw sa Genesis. Okay, at pagkatapos niyan, pumapasok na tayo sa ika-5 at ika-6 na araw. So yung huling 2,000 taon, ito na ba yung panahon ng puwang? Eksakto. Itong ika-5 at ika-6 na araw o yung kasalukuyan nating 2 milenyo, ito yung panahon ng banal na espiritu. At dito may ginamit siyang medyo matapang na termino.
Ano yon? Sinasabi na sa panahong ito ang sangkatauhan na inilalarawan bilang hayop o beasts ay may pagkakataong mag-transform para maging unang bunga o imahe ng Diyos. Sandali. Hayop? Medyo mabigat yung salitang yan para sa sangkatauhan ha. Bakit hayop? Ayon sa lohika ng mga tala, ginagamit yung salitang hayop para i-describe yung natural state ng tao na hiwalay sa Diyos. Kumbaga, namumuhay base sa instinct, sa mga kagustuhan, walang spiritual na direksyon, parang mga hayop sa bukid. At ang buong panahon ng puwang ay yung proseso ng pag-transform mula sa state na yon. At may partikular bang punto kung kailan magtatapos itong ika-6 na araw na to? Meron. Ayon sa material, sa katapusan ng ika-6 na milenyo, aanihin na yung huling unang bunga. At dito may isang napaka-spesipikong sinabi na medyo nakakagulat. Ano yon? Ang taong 2024 daw ay ang panahon kung kailan ang 6 na bangga ay napuno na ng tubig hanggang sa labi. Isa itong imahe mula sa kasalan sa Kana, na hudyat daw na malapit na ang kasalan ng kordero. Wow, ang specific niyan. Oo, at pagkatapos nitong ika-6 na araw, susunod ang ika-7 araw, yung Sabat, ang 1,000 taong paghahari. Okay, so balik tayo sa proseso. Paano ba nakakamit ang pagiging imahe ng Diyos? Paano nangyayari yung transformasyon mula sa pagiging hayop? Ang argumento sa notes mo ay nakasentro sa pagsunod sa mga utos. Sinasabi rito na yan daw ang tanging paraan para mapagtagumpay ang kamatayan. At ang ultimate proof daw nito ay ang pagkabuhay na muli, lalo na ng mga martir. Yung mga namatay para sa pananampalataya. Tama. Kapag sila ay nabuhay muli, pinapatunayan daw nila na totoo at may bisa ang mga utos. At sa sandaling mapatunayan yon, yung mga utos na yon ang magiging absolutong basehan ng paghatol sa buong mundo. Gets ko na. So, habang nangyayari itong malawak na 6,000-year timeline, may nangyayari rin bang pagbabago sa bukirin mismo? Ibig kong sabihin, sa simbahan. Tamang-tama yung tanong mo. Dito ngayon, ipinasok ng may akda yung simbolismo ng 7 simbahan sa Aklat ng Pahayag. Okay. Ayon sa pananaw na ito, hindi lang sila mga literal na simbahan. Kinakatawan din daw nila ang nagbabagong katangian o parang life cycle ng buong simbahan sa loob ng 2,000 taon. So, parang life cycle ng isang tao, no? Nagsisimula with passionate first love tulad ng Ephesus. Tapos habang tumatagal, pwedeng maging complacent o maligamgam tulad ng Laodicea. Ganun daw ang trajectory ng simbahan. That's a perfect analogy. Yan mismo ang nangyayari raw. At ang punto rito ay magsisimula lang daw yung huling 1 linggo kapag ang simbahan sa pangkalahatan ay umabot na sa state ng huling simbahan. Ang Laodicea? Oo, ang Laodicea. Sandali. Para sa mga hindi pamilyar, ano ba ang vibe ng Laodicea? Bakit sila yung naging benchmark para sa katapusan? Ayon sa pahayag, ang Laodicea, ang simbahan na maligamgam, hindi mainit, hindi malamig. Sa modernong salita, complacent. Mayaman sila, self-sufficient, at pakiramdam nila wala na silang kailangan mula sa Diyos. Kapag umabot na raw sa ganitong state of spiritual apathy ang simbahan, yun na raw yung hudyat, handa ng entablado. At dito na yata papasok ang 7 selyo. Base sa mga tala mo, mukhang may debate kung kailan ito binubuksan. Hindi pala lahat sang-ayon dito? Oo, at malinaw na inilatag ng Leakda yung 2 magkaibang pananaw. Yung una na tinawag niyang pananaw ng iba ay nagsasabing unti-unti nang binubuksan ang mga selyo sa loob ng 2,000 taon. So parang bawat malaking digmaan o salot sa kasaysayan, posibleng pagbubuksan na yon ng isang selyo? Parang ganon, yun ang isang view. Pero may sariling teorya yung may akda ng mga tala mo. Ano naman yung sa kanya? Para sa kanya, ang 7 selyo ay bubuksan ng sabay-sabay o sunod-sunod sa isang napakaikling panahon bago mismo magsimula yung huling 1 linggo. Hindi siya unti-unting proseso. Para sa kanya, mabilis na unveiling to. Anong argumento niya para suportahan yon? Bakit siya naniniwalang hindi pa nangyayari? Ang pangangatwiran niya ay nakabase sa scale, sa tindi ng mga pangyayari. Sabi niya, kapag nabuksan na raw ang mga selyo,
ang epekto nito ay sobrang tindi at hindi na maibabalik. Halimbawa, yung ika-4 na selyo, pagkamatay ng ika-4 na bahagi ng populasyon ng mundo. 1/4 ng buong mundo. Oo, sabi niya, kung nangyari na yon, hindi na dapat magkakaroon pa ng mahabang panahon ng kapayapaan o pagbangon. Sa kasaysayan, nagkaroon tayo ng World War I, World War II, pero nakabangon pa rin ang mundo. Para sa kanya, patunay yon na hindi pa talaga nabubuksan yung mga selyo. Naku, ang implikasyon niyan kung ganun, yung mga pinakamalalaking sakuna sa kasaysayan, Black Death, mga World Wars, mga pandemya, hindi pa pala yun yung nasa pahayag. Ayon sa pananaw na ito, mga previews pa lang daw. Ang totoong event, mas malala pa. Nakakatakot isipin yan. Kung gayon, ano ang mga tiyak na hudyat na dapat abangan ayon sa source na magsisimula na itong huling 1 linggo? Dito, direktang kumukuha yung materyal sa 2 Thessalonica. Malinaw na sinasabi doon na may 2 pangunahing bagay na kailangang mangyari muna. Una, yung pagtalikod o apostasiya. Yung malawak ang pagtalikod sa pananampalataya. Tama. At ang pangalawa ay ang paglitaw ng isang partikular na tao. Yung taong makasalanan o ang anak ng kapahamakan. Ito ba yung mas kilala bilang Antikristo? Siya nga, ayon sa teksto, hindi darating ang katapusan hanggat hindi nangyayari yung 2 yan. Okay, so para malinaw lang sa isip ko yung final sequence. Sinasabi ba ng source na kasabay ng pagsisimula ng huling 7 taon ang paglabas niya o kailangan mo nang magsimula bago siya lumitaw? Magandang tanong yan. Nililinawin sa mga tala ang pagkakasunod-sunod. Ganito raw ang daloy. Una, may trigger event. Yung pagtunog ng ika-6 na trumpeta. Yun ang starting gun. Oo, yun daw ang opisyal na simula ng huling 1 linggo. Pangalawa, sa loob ng 7-year period na yun, doon na magkakaroon ng platform para umangat at mamuno itong anak ng kapahamakan. So hindi siya ang mitsa, kundi isa sa mga pangunahing karakter sa huling yugto na yun. Okay, that clarifies it. So, pagtunog ng trompeta, nagsimula na yung karera, tapos lilitaw siya. Anong kasunod? Ang kasunod, pagkatapos ng maikli niyang paghahari, babalik na si Jesus. Hindi para magsimula ng gulo, kundi para tapusin ito, partikular para talunin ang anak ng kapahamakan. At yun na ang katapusan ng lahat? Yun ang magtatapos sa propesiya ng 70 linggo ni Daniel. At pagkatapos niyon, magsisimula na raw yung araw ng pagtubos at yun na ang opisyal na simula ng 1,000-year paghahari. Wow! Ang bigat ng framework na to, no? Mula sa isang salitang gongbakgi, nakabuo ang may akda ng isang buong parang unified field theory ng biblical prophecy? Nakakalula. Talagang nakakalula at kung susumahin mo lahat, ang isang pangunahing ideya na paulit-ulit na lumalabas ay yung kahalagahan ng pagiging handa. Ang buong proseso, ayon sa pananaw na ito, ay tungkol sa pagtatransform mula sa pagiging hayop tungo sa pagiging imahe ng Diyos. Yung mga taong sumusunod sa utos hanggang sa punto na handa silang mamatay para dito. At bilang pagtatapos, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na nagmula sa lahat ng ating napag-usapan. Kung ang kasaysayan, ayon sa pananaw na ito, ay isang mahabang proseso ng paghihiwalay sa mga tapat at sa mga tumatalikod, isang grand sorting process na tumatakbo sa loob ng libu-libong taon. Paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga malalaki at maliliit na kaganapan sa ating mundo ngayon?